for me, yung best investments for retirement. So yung una, yung SSS nga talaga or GSIS, maximum contribution yung ilagay natin dyan. And then Pag-ibig MP2. Ang next ko dyan ay rental property. So yun yung pinaka paborito kong tatlo talaga, no? Gusto ko yung rental property kasi may capital appreciation ka na, may monthly passive mapasok, no? So, yon. And then cooperative time deposit is also okay. Rural bank time deposit, government bonds. So, bakit medyo mababa yung government bonds? Kasi may risk na pwedeng mas mababa yung redemption na makukuha mo sa government bonds kung hindi mo matatapos yung maturity niya, no? So kaya medyo careful din dapat tayo dito. Then cooperative share capital is also okay. Money market funds, bond funds, okay? And then SSS WISC Plus, tapos yung personal equity retirement account, tapos yung company retirement benefits natin, nandito siya sa dulo, medyo dulo na kasi not all companies provide retirement benefits, no? And then real estate investment trusts ay okay din siya. Okay? So, just to go through this very quickly. So yung SSS talaga natin, yan yung foundation ng ating yan yung foundation ng ating retirement. Okay? So sapat ba yung yung SSS natin, no, na for retirement? Actually hindi talaga, no. Base sa average lifestyle, no, it will only cover up 30 to 40% of your basic expenses. It's not much, but at least meron siyang nako-cover. Okay? So crucial siya talaga, no, foundation siya, and it augments we should augment this with our socially responsible investments, no, yung mga iba't iba na po pwede nating makuha. Okay? So ano yung mga dapat nating gawin para tumaas? So maximum yung gagawin natin, pay the most number of years, no? Ang pinaka-importante talaga dito ay yung last 5 years no? Na paglalagay natin. So okay lang na kunwari ikaw Ed, no? 55 ka na. Dapat talaga maximum ka na hanggang 60. Kasi kung 56 years old ka na at gusto mong mag-maximum pero galing ka sa mababa, hindi na po pwede. Maliliit na steps na lang yung pwede mong i-jump. Okay? Tapos iwasan natin yung mga laktaw at magbayad tayo ng SSS loan. Actually, wag na lang tayong kumuha ng loan, no? Para um walang bawas. So wag nang mangutang sa SSS, bayaran yung utang before retirement at huwag hayaang mag-past due para ma-avoid yung penalties. So paano natin siya susulitin, no? Ang maganda talaga is to get the pension at 60 years old. Wag na nating antayin yung 65. Ang konti lang nung difference niya. Okay? Live long to enjoy your pension longer. So you have to be healthy. Health is wealth. Okay? And then, we also have to appreciate the employer share. Kasi pag may employer tayo, mas malaki actually yung binabayad nila sa SSS kesa sa nakakaltas sa atin. Okay? So, yan. And then, so anong dapat nating gawin? So magandang pundasyon siya. At for all it's worth, talagang social security yan yung SSS. So responsibilidad din natin siya. Pero ito alam natin, kulang, kaya dapat dagdagan natin. Okay? For Pag-ibig MP2 naman, nako yan nga di ba? Ito naman, actually sa totoo lang, kapag nakikita ko ng mga tao, minsan nami-meet ko sa airport or sa grocery, ganyan, oy, Sir Vince, dahil sa'yo, nagpa-MP2 ako. Yan talaga yung linyahan So, happy naman ako dyan, no? So, tax-free ito, 100% guaranteed long-term siya, no? 5 years. At considered siya as low risk. Okay? So, yan. Maganda talaga yung returns niya compared sa stock market. Kaya mas gusto ko yung Pag-ibig. MP2.
Okay. Yung co-op time deposit naman and share capital, dito talaga mga okay, no? Actually, kung gusto ninyo na, kasi ano to, meron tayong mga socially responsible investments na um, ano no, parang kami yung nagma-manage nung investment papunta doon sa cooperative. So, for example, meron kasi kaming mga kilalang pinag-iinvestan na cooperatives na nagbibigay sila, kunwari itong LKBP, Ligas Kooperatiba, dito sa Bulacan, they give about 10 to 12% per annum na dividend. Okay? So you can go directly to them. Okay naman yon. So if you want to go directly, pwede na si Florence will give you our contact there para they can facilitate. Ang magiging disadvantage lang niya kapag nilagay mo na kasi yung pera mo dun sa cooperative as share capital, mahirap siyang withdrawin. Ang parang hindi siya bangko na, uy, kailangan ko na yung pera ko, withdrawin ko na siya. Hindi siya ganoon, may proseso siya. Titiwalag ka sa membership at kailangan aprubahan yon ng board of directors. So aantayin pa yung board of directors meeting. So usually it takes about 2 to 3 months to be able to process that. Pero nakukuha mo naman. Okay? So yun. So you'd be able to get the full 10 to 12% kung ano yung dividend nila. Pero pag sa amin naman ipinasok 'yan, ang magiging advantage niya ay anytime nakakailanganin mo, mapa-process, no? Na pwedeng maibigay sa quicker. Siguro mga in 2 weeks or 3 weeks nasa bank account mo na 'yan. Pero ang disadvantage naman niya dahil syempre yung ilalagay namin doon, hindi rin naman namin na-withdraw eh. So, maghahanap din kami ng replacement money for that. And that entails financial cost to us also. Kaya may profit sharing siya. 70-30% kung ano yung dividend. Pero, so ang advantage din niya ay, dahil profit sharing siya na 70-30 dividend, kung mababa yung dividend, di mababa din yung kita namin. Kung mataas yung dividend, mataas yung kita. So parang ano ba, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Parang ganon yung sistema niya. So, Vince, ano yung 70-30? 70 yung ipapamahagi mo sa amin, 30% yung sa inyo. yes, oo. Very, very nice. Okay, thank you. Oo. So kunwari ang dividend ay 12%, no, ng LKB. Kunin ko yung listahan ng mga co-op share ha para maipakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo yung ito, pwede kayong pumunta directly or ito Through yung ZP. mga hanapin nyo na SRIs sa ZP Co-op. Okay, okay. Yan, yan. Co-op dividend. Ay. Co-op dividend. Si Flores, sa bagong tagapamahala mo sa ZP, si Lian ang lagi ko nakakausap. Oo. Si Florence ay executive director natin, no? So siya yung nandito ngayon. Oh, I see. Nababanggit ko kasi si Lian hindi ko nakikita eh. Baka nandyan din si Lian lurking around. Pero si Lian yung marketing associate natin at Okay. siya yung makakausap ninyo, no? Ayan. Okay. So this is nakikita nyo ba? Yes, sir. So ito yung BCC, BCS. So, kung gusto ninyo, I suggest LKBP. Okay, yan siya. 899. And then Nico is also good. Nico, ito nga lang, medyo Mhm. malayo siya sa Davao de Oro. Nabunturan nito eh. So, 9.5, 10, 10. So, these are the good ones. Dito naman, itong Panabo is also performing better. Itong Panabo, lumalaki yung dividend rate niya dahil nag-diversify siya into other businesses. Nasa low-cost housing siya ngayon. So, maganda rin yan. Okay? Itong Samulco also is getting better. No? So, pwede din ito yung mga
pasukan ninyo. Yun. So I would suggest Samulco, PMPC, LKBP, and NICO. So, yun yung Sir, mga... what is LKBP? Ha? Ligas? Ligas ba, sir, ang LKBP? Yes, Ligas. Ligas Kooperatiba ng Okay. something. Ayan. Okay, sir. Thank you. Service, papasokan ba naman yan through SEDP o pwede kami dumirekta? Yan ba yung pinapakita mo ay SEDP? Pwedeng through us, yun yung may profit sharing. Pwede rin kayong... Okay. So, si Florence ay naglagay na ng kanyang contact details dyan. Thank you. Saan si Florence? Na lang Contact siya. detail. Ano yung gusto ninyo para Okay, Florence Angelica. direct or kung magdi-direct kayo or sa SRIs natin. Yan. Okay? So, okay, ano yung sunod na? Lakan, dami ko pang gustong i-discuss. Wait lang. Okay. Rural bank time deposit naman. Ito basta ang rule ko lang naman dito sa rural bank ay hanggang 500,000 lang yung ilagay natin para covered pa rin siya ng PDIC. Kahit na magsara yung rural bank ay makukuha pa rin natin yung pera natin. Okay? So, yan. And then, ang guidelines natin dito, dapat secure, no? So, hanggang 500 lang yung ilagay. 5 years plus 1 day yung time deposit term na ilalagay natin para tax-free. Kasi kung less than 5 years, may tax pa yan, yung 20% na withholding tax. At kapag naman, kunwari, paano yan kung hindi ko natapos yung 5 years? So, makukuha mo pa rin na buo yung pera mo, bababa lang yung interest rate. Tapos may i-apply lang na tax. So, it should be fine, no? So, yan yung rules natin dyan. Okay? Okay. Okay. Tapos sa rental properties naman, ayun, ito yung magbibigay naman ako ng webinar next year dito, no, on the rental properties, na ituturo talaga natin paano, ano ba yung mga step by step na pwede nating gawin, okay? Tsaka we're also open na baka meron kayong lupa, ganyan, we can enter into a joint venture kung maganda yung location. SEDP yung magpapatayo ng building, and then usapan natin yung yung profit, pag-usapan natin yung profit sharing niya. Okay? Okay. Ang ROI natin dito dapat kapag rental property 8 years, no, yung tinitingnan natin. And our monthly income should be greater than the monthly amortization within 1 year. Okay? So